kids! Kumusta na kayo? Say hi! Say hello! Okay, very good! So muli, welcome sa ating Kids Online Worship Service. Nakikilala niyo pa ba ako? Wow, thank you. Ako si Ate Lovely. So ngayon lang ulit tayo nagpangita dito sa online. So welcome po muli sa ating pag-aaral mamaya. So mamaya makakapakinig kayo ng Word of God. Excited na ba kayo? Very good. Siyempre, para sa pagsisimula natin, kailangan muna natin i-welcome ang bawat isa. Sige nga, sabihin nyo nga, welcome! Very good, kids! So, say hi nga dyan sa mga taga P. Alcantara. Meron ba dyan naga P. Alcantara? Hello! Sa mga taga San Gabriel, kaway-kaway. Hello, kids from Nagcarlan. Meron din tayong kids from Rizal. And syempre, meron din tayong ibang kids na nanonood from other parts of our country. Meron sa Valenzuela, meron sa Cavite, at sa iba pang lugar. Welcome po sa ating GCC Kids Online Worship Service. So sana kayo ay masaya at excited sa muling pag-aaral natin ngayong araw na ito. Okay kids, so to start ang ating KOWS, may I request everyone to please stand at tayo po ay mananalangin. So tayo ay hihingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. So sa pananalangin, kailangan po tayo ay behave lang. So bawal ang makulit at maingay dahil kausap natin si Jesus. So sige, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na muli kami po ay magkakaroon ng Kids Online Worship Service. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makapakinig muli ng iyong salita. Salamat po sa buhay ng mga bata na naririto upang makapanood at makasama namin sa pag-aaral ng iyong salita. Gabayan mo po ang aming guro, gabayan niyo rin po ang bawat isa na makikinig. Nawa po, meron po kaming matutunang aral ngayong araw na ito. Guide mo po ang aming teacher na magtuturo sa amin ng Bible lesson at hanggang sa matapos po yung aming worship service. Thank you, Lord. Sa iyo na po namin tinitiwala ang panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, kids. So, ngayon, meron tayong mga ilang paalala o mga announcement na dapat yung tandaan. So, syempre, magpapatuloy po ang ating Kids Online Worship Service every month. Kaya next month, meron tayong KOWS on December 21. So, excited na ba kayo? Sa ating next KOWS, syempre, napakaganda ng tatalakayin natin pagdating ng December 21. Kaya sana ay excited kayo sa ating pag-aaral. So you may invite other kids para maka-join sa ating KOWS kasi mabilis lang naman natin ma-access ang video na ito. So lagi lang siyang pinopost sa ating Facebook page at Gospel Coalition Church. Ganon din sa ating YouTube channel. So stay tuned lang kayo on December 21 at 1 p.m. So magkakaroon tayo muli ng KOWS. And also, hindi lang naman mga kids ang merong online worship service. So meron din ang ating mga adult. So syempre yung ating mga nanay, tatay, ate, kuya at mga kasama sa bahay, pwede rin silang makapanood at makasama natin sa pagsamba sa ating online worship service every Sunday. So ito naman ay nakapost sa ating Facebook and YouTube channel every Sunday at 2 p.m. So, pwede nyo bisitahin ang ating mga social media platforms para po mapanood ang ating OWS. So, mapapakinggan din natin ang preaching sa Spotify. So, di ba? Ang dami ng access para tayo ay makapakinig ng Word of God. So, hindi lang for kids, also for adults. Okay?
Ayan, so syempre, huwag nating kalimutan, batiin natin ang mga November celebrants ng happy birthday! Happy birthday sa inyo mga bata na nagdiriwang ngayon ng kaarawan. Kami po sa GCC ay nakikigalak sa inyong pagdiriwang ng kaarawan. Nawa, patuloy niyo makilala ang Lord at nawa, lumaki kayo na may takot sa Kanya. So stay good and kind sa inyong mga magulang, sa inyong mga friends, at sa mga tao sa inyong paligid. Maging mahusay na mag-aaral at hindi lamang mahusay na bata sa lahat ng larangan. So, dapat ganun din na lumalaki kayo na may pagkilala sa ating Diyos. So, happy birthday, kids! Enjoy your day! Sana ay masaya kayo sa inyong celebration. Okay? So, ayan. So, yan po ang ating mga announcement for this day. So, huwag niyo kakalimutan. Okay, so welcome muli sa ating pag-aaral. So, syempre, bago tayo makapakinig ng Bible story, kailangan mo nating mag-alay ng sayaw at awitin sa Lord. Okay? Excited na ba kayo na umawit at sumayaw para sa ating Panginoon? Clap your hands! Very good, kids! Okay, so sino kaya dito? May tanong pala si teacher. Sino sa inyo ang mabait? Taas ang kamay. Uy, walang nataas. So, dapat ang mga bata ay maging mabait. Lalo na kung kilala mo na si Jesus. So, tayo daw ay mamuhay ng merong kabutihan sa ating kapwa. At mamaya, mas mapapag-aralan pa natin kung sino itong Bible character na nagpakita ng kindness sa tao na hindi nagpapakita ng kindness sa ibang mga tao, lalo na sa mga Christian. Pero alam nyo ba mga bata, meron lang higit na mga katulong sa atin para tayo ay maging mabuting tao. Kilala nyo ba yun kung sino? Very good! Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Siya lamang ang makakatulong sa atin upang makapamuhay tayo ng may kabutihan at may kabaitan sa ating mga puso. So gusto nyo ba yun? Of course! So, syempre, ngayon mag-aaral tayo ng isang awitin. So, ang awit na ito ay may pamagat na shine. Sabihin mo nga, shine. Diba? Magliwanag. Shine. Sabihin mo nga muli, shine. Alam mo ba, sa kantang ito, may lyric siyang sabi, shine from the inside out. So, si Jesus daw ay dapat magliwanag sa atin mula sa loob hanggang labas. Kung paanong ang Lord binabago tayo sa ating kalooban, ganun din daw sa mga ginagawa natin sa labas. Kaya kung siya ay nagliliwanag sa atin, tayo rin ay nagliliwanag. So alam niyo ba, kapag nagliliwanag ang isang taong sumasampalataya kay Jesus, sabi dun sa lyrics, that the world will see you live in me. Para daw yung mundo ay makita na si Jesus ay nananahan sa atin. Gusto niyo bang manahan si Jesus sa ating buhay? Yes! So, tayo ay patuloy na manampalataya at kumilala sa ating Diyos. Sumunod tayo sa kanyang mga utos at hayaan natin na kumilos ang kanyang Holy Spirit para tayo ay makapamuhay ng may kabutihan at kabaitan. At kapag to ay nag-shine, makikita daw ito ng mundo na si Jesus ay nananahan sa atin. Ganda naman no song. So yung isa pang lyrics ng kantang ito, sabi doon, you know me and you love me. Sino kaya you? So ang you ay si Jesus. So Jesus knows me and Jesus loves me. Sabihin mo nga, Jesus knows me and Jesus loves me. So si Jesus ay nakikilala tayo at si Jesus ay iniibig tayo. Kaya naman, si Jesus din, sabi doon sa lyrics na kanta, you fill me and send me too. So dahil si Jesus ang nagpupuno sa atin, pwede niya tayong isend kung saan man, kagaya ng Bible character na tatalakayin mamaya.
hindi siya mabait sa mga Kristiyano. Pero, nakikilala siya ng Diyos at nagpakilala sa kanya si Jesus. Kaya naman, isa siya sa ginamit upang humayo at magturo ng salita ng Diyos. So mamaya makikilala nyo kung sino ang Bible character na ito. Kaya, napakaganda ng song natin. Sabihin niya natin, shine. Shine. Okay, so naunawaan niyo ba yung kanta? Very good. Okay, so para naman sa steps ng ating song, ay ganito lang yun. So dahil maiksi lang yung ating kanta, kapag sinabing shine, itataas lang natin yung ating kamay. Shine. Yan. Shine. Tapos, from the inside, turo dito. Kasi inside, and then out. Turo naman yung labas. Shine. From the inside. Tapos, out. Ganyan, turo sa labas. Tapos, ang sunod na lyrics ay, that the world. So, parang, mundo. That the world. Bilog. That the world will see. Tapos, you live. Parang bahay. That the world will see. You live in me. Shine from the inside out. That the world will see you live in me. Tapos, yung next na lyrics ay, you know me. Turo dito. Kasi you know me. Tapos, you love me. Dito. You know me. You love me. You feel me. You feel me. Parang pinupuno. You feel me. Tapos, send me. Ganun. Send me. Send me. Pupunta dun. Send me. So, you know me. You love me. You feel me. Send me. Okay? So, yun lang naman po ang simpleng steps ng ating kanta. So, let's get ready to sing and dance for the Lord. That the world will see you live in me. Shine from the inside out. That the world will see you live in me. You know me and you love me. You feel me, so send me to shine from the inside out. That the world will see you live in me. Shine. That the world will see you live in me. Shine from the inside out. That the world will see you live in me. Shine from the inside out. That the world will see you live in me. Know you love me, feel me, send me. Know you love me, feel me, send me. Oh, know you love me, feel me, send me. So you shine from the inside out. That the world will see you live in me. Shine from the inside out. That the world will see you live in me. You know me and you love me. You feel me, so send me. Know you love me, feel me, send me. Know you love me, feel me, send me. Know you love me, feel me, send me. To shine. Hello kids! Yan, so magandang araw sa inyo. So, ako nga pala si Ate Melay o si Teacher Melay. Ayan, so, sino dito ang nag-enjoy
sa ating song and dance number. Patingin nga ng kamay. Wow! Nakakatuwa naman. At marami sa inyo ang nag-enjoy sa ating ginawang song and dance number. So, maya-maya, tayo naman ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Handa na ba kayong makinig? Yan, sige nga, kung handa na makinig, umupo na ng maayos at tayo ay magsisimula na sa ating gagawing pag-aaral ng ating Bible story ngayong hapon na ito. Yan, so ngayong hapon, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ito ay matatagpuan natin sa Bible. Ayan. So, ang ating pag-aaralan ngayong hapon ay makikita natin o mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 9, talata 1 hanggang 31. Okay, handa na ba kayong makinig? Ayan, sige, kung handa na, makinig kayo at ito ay aking babasahin. Ayan, sabi dito, samantala, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasog siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin ko sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain at uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya. Pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus
na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhin gapo sa mga punong saserdote? Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Ngunit nalaman niya ito. Araw-gabi inaabangan nila siya sa mga pintong bayan para patayin. Subalit isang gabi, isinakay siya ng kanyang mga alagad sa isang tiklis at saka inihugos sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito'y takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Yan, so kids, 'di ba? Napakaganda ng ating Bible story ngayong hapon na ito. So, ang ating nga palang topic o yung pinakapag-aaralan natin, ang sabi nga, ang topic natin ay be good to those who are unkind to us. Or sa Tagalog, maging mabuti tayo doon sa mga tao na hindi mabuti sa atin. So, katulad nga nitong ating napag-aralan patungkol kay Saulo, kung paano siya ay masidhi ang pagnanais na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. At dahil doon sa kanyang pagnanais na iyon, ay kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Diba? Nung siya ay naglalakbay patungo sa Damasco, ay may kislap, nakasisilaw na liwanag mula sa langit. At dahil dun sa nakasisilaw na yun, na liwanag, si Saulo ay napasubsob o nasubasub siya. At narinig niya ang tinig ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At doon, na-recognize ni Saulo na yung tinig na narinig niya ay sa Panginoon. At pagmulat ng
mata ni Saulo, siya ay hindi na nakakakita. Pero, sabi ng Panginoon ay ininstruct si Saulo ng kanyang gagawin. At dito naman, sa Damasco, sabi nga, ay may kinausap din ang ating Panginoon na ang pangalan naman ay si Ananias. At ang sabi niya kay Ananias ay may instruction siya, ang Lord kay Ananias na pumunta doon sa kalye matuwid at ipagtanong ang isang lalaki na mula sa Tarso na ang pangalan ay Saulo, at sa mga oras na yun daw siya ay nananalangin. At sumagot si Ananias sa Panginoon na marami siyang nababalitaan patungkol doon kay Saulo, di ba? Kasi nga, ano yung ginagawa ni Saulo? Di ba? Siya ay inuusig niya ang mga alagad ng Panginoon. At ito, si Ananias, siya ay isang alagad ng Panginoon. Marahil marami na siyang nababalitaan na hindi lang talaga yung simpleng pag-uusig ang ginagawa nitong si Saulo. Mayroong pagkakataon na talagang nagpapapatay siya ng mga alagad ng Panginoon. So marahil nandoon yung takot ni Ananias na baka maranasan niya ang pag-uusig mula kay Saulo. Pero may instruction sa kanya ang Panginoon na pumunta siya doon at idantay yung kanyang kamay kay Saulo para ito ay muling makakita. So kahit na nandun siguro yung pag-aalinlangan ni Ananias dahil sa maaari niyang maranasan na pag-uusig kay Saulo, ay sumunod pa rin siya sa utos ng Panginoon. At nung maratnan nga niya si Saulo, ito ay nananalangin. Nung pumunta siya dun sa lugar na yun, ay idinantay niya yung kamay niya kay Saulo, at pagdakay nahulog o nalaglag na yung tila kaliskis na nasa mata ni Saulo, at muli siya ay nakakita na. At dahil doon sa nangyari kay Saulo, ito yung naging dahilan kung bakit sabi nga si Saulo ay naging kung dati siya ay talagang matindi yung ginagawang pag-uusig sa mga alagad ng Diyos o alagad ng Panginoong Hesus. Itong pangyayaring ito sa kanyang buhay, ito yung naging dahilan kung bakit si Saulo ay naging kasama na ng mga alagad ng Panginoon sa Damasco. At si Saulo na mismo ang nangangaral patungkol sa Panginoong Hesus. At dito nga, nagtaka yung mga nakakarinig o yung mga nakarinig sa kanya, kasi kilala nila si Saulo na siya ay talagang nagtaga-usig ng mga taga-sunod. Pero dito, sabi nila, nagtaka sila, bakit yung umuusig sa alagad ng Panginoon? Siya na yung nangangaral. So, nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Saulo. At dahil doon, ay mayroon namang nagtangka sa kanyang buhay. At dito din, pinakita din kung paano hindi lang si Ananias yung tumulong sa kanya na mangaral ng salita ng Diyos. Sabi dito, mayroon pang isang alagad ng Diyos o alagad ng Panginoon, at ito naman ay si Bernabe. So, nung ipinakilala siya, si Saulo dun sa mga alagad, natakot din sila, may takot din sila. Pero,
sinabi ni Bernabe kung ano yung naging dahilan bakit itong si Saulo ay naging pangaral na din ng salita ng Diyos at hindi na siya umuusig sa mga alagad ng Panginoon. So dito makikita natin na bagamat hindi naging maganda yung pakikitungo ni Saulo sa mga alagad ng Panginoon, ay tinulungan pa rin siya nila Ananias at Bernabe na magamit ng Panginoon bilang tagapangaral ng kanyang salita. Yan. So kids, ano pa yung makikita natin dun sa ating inaral ngayong hapon na ito? Yan. So sabi nga, si Saulo ay marami talaga siyang mga alagad ng Panginoon ang nasaktan, di ba? Kasi nga pinag-uusig niya ang mga ito. Sa palagay niyo ba, mabilis o madaling patawarin siya nung mga nasaktan niya? Di ba? Hindi. Kasi talagang napakasama nung ginawa ni Saulo sa kanila dun sa mga lingkod ng Panginoon. Pero sa kabila nun ay si Ananias at si Bernabe ay sumunod pa rin sa utos sa kanila ng Panginoon. Diba? Nandun na talagang kahit na meron silang pag-aalinlangan dahil nga kilala nila si Saulo bilang masidhi yung pagnanais na usigin ang mga alagad ng Panginoon, ay hindi sila nagdalawang isip na sumunod sa utos sa kanila ng Diyos. So sabi nga 'di ba doon sa ating Bible, yung ating pinaka-topic, maging mabuti doon sa mga tao na hindi mabuti sa atin. So ganun din yung ginawa ni Ananias at Bernabe, na bagamat hindi naging mabuti sa umpisa si Saulo sa kanilang mga kapwa alagad ng Panginoon, ay naging mabuti sila dito. Tinulungan nila si Saulo na maging tagapangaral din ng salita ng Panginoon. 'Di ba? Napaka ganda ng ipinakitang halimbawa ni Ananias at Bernabe kung paano sila mismo ay ibinigay nila yung kanilang pagpapatawad, 'di ba? Kay Saulo, sa kabila ng ginawa nga ni Saulo sa kanilang kapwa mananampalataya, ay nandun na naging mabuti pa rin sila sa kanya. So ganun din sa atin, 'di ba? Kahit na may mga tao na hindi mabuti sa atin o ginagawan tayo ng masama, wag natin silang gantihan ng masama, kundi sa kabila ng ginagawa nila sa atin na kasamaan, ay maging mabuti pa rin tayo sa kanila. So tandaan niyo yan, kids, ha? Kahit ginagawan kayo ng masama, hindi nyo sila dapat gawan ng masama, kundi gawan nyo pa rin sila ng kabutihan. Okay ba yon, kids? Ayan, lagi nyo yan tatandaan, ha? Ayan, sige nga. Kids, tignan natin kung talagang nakinig kayo sa ating Bible lesson. So, meron lang akong ilang katanungan. Okay, handa na ba kayo? Ayan, sige, question number 1. Ano
ang ginagawa ni Saulo sa mga lingkod ng Panginoon? Ayan. Diba? Ang ginagawa ni Saulo sa mga lingkod ng Panginoon, ito ay kanyang inuusig. At sabi pa dito, ito ay meron siyang masidhing pagnanais na ang mga alagad ng Diyos ay hindi lang usigin, kundi patayin. Ayan, sige. Question number 2. Okay. Ano naman ang nangyari kay Saulo na naging dahilan ng kanyang pagiging tagasunod o naging dahil dun sa pangyayaring yon ay naging alagad siya ng Panginoon? Ayan. So, di ba, nung siya ay papunta sa Damasco, ay may liwanag. At yung liwanag na yon ang naging dahilan kung bakit siya napasubsob. Yan. At nung napasubsob siya, yun, may narinig nga siyang tinig ng Panginoon. At tinatanong siya kung bakit niya pinag-uusig ang Panginoon. At nung pagmulat ng kanyang mata, ay hindi na siya nakakakita. Diba? Yun yung kaganapan. Simula kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Saulo. Ayan. Question number 3. So, sino yung dalawang alagad ng Panginoon na inutusan din ng Panginoon na sila yung ginamit para maging katuwang ni Saulo sa pangangaral ng salita ng Diyos? Sige nga, sino yun? Natatandaan niyo pa ba kung sino yung dalawa na yun? Tama! Sila Ananias at sino? Si Bernabe. Ayan. Question number 4. Ayan. So, ano ang nangyari nung, di ba, nung si Saulo, siya ay nabulag. Yan. Tapos, dumating si Ananias. So, ano ang nangyari nung idinantay o nilagay ni Ananias yung kanyang kamay kay Saulo? Yan, tama. Diba? Si Saulo ay nakakita ng muli. Okay, question number 5. Yan. Nung si Saulo ay nakakita ng muli, ano ang kanyang ginawa? Ayan, tama. Nung si Saulo ay nakakita ng muli, anong nangyari? Diba? Naging kasama si Saulo ng mga alagad ng Panginoon na nangangaral ng salita ng Panginoon. At di ba doon pa nga sa pangyayaring yun na dahil si Saulo ay nangangaral ng salita ng Diyos o salita ng Panginoon, ay nagtaka yung mga nakarinig sa kanya. Dahil nga dati siya ay taga-usig ng mga alagad ng Panginoon. Pero ngayon, siya na mismo ay kasama ng mga alagad at siya mismo ay nangangaral patungkol sa salita ng Panginoon. Ayan.
So, kids, I hope marami kayong natutunan sa ating Bible story ngayong hapon na ito. Yan, so, kids, ngayon naman ay darako tayo sa ating memory verse. At ito ay matatagpuan naman natin sa Mateo, Kabanata 5, Talata 44. So, ang sabi dito, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Okay. So, ano sabi dito? Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Okay, sige nga. Okay, isa pa, sabay-sabay pa tayo ha. Sabi sa Mateo 5:44. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. O sige, kayo naman. Okay, sige. Isa pa, sabay-sabay pa tayo. Sabi ulit, Mateo 5:44. Ngunit, ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Mateo 5:44. O yan kids, natandaan nyo yan ha, tulad nung ating inaral, di ba? Maging mabuti tayo sa mga taong hindi mabuti sa atin. So ano sabi dito sa memory verse natin? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. At hindi lang iibigin, sabi pa doon, idalangin. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. So, dalawang bagay ang gagawin natin dun sa mga tao na ginagawan tayo ng masama. Ano yung una? Yan, tama. Ibigin. Ibigin pa rin natin sila kahit na sila ay gumagawa ng kasamaan sa atin. At pangalawa, anong sabi? Tama, idalangin. So, isama natin sila sa ating panalangin na sila ay baguhin ng ating Panginoon. So, huwag niyong kakalimutan yan ha, na bagamat may mga tao na gumagawa sa atin ng mga kasamaan, ay iibigin pa rin natin sila at isasama sa ating panalangin. Yan. So, sige. Tayo naman ay magkaroon na ng ating closing prayer. At maya-maya, tayo naman ay magkakaroon ng arts and crafts. So, bago yon, tayo muna ay yumuko at tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapon na ito sa amin pong napag-aralan. Nawa po ay patuloy na ang bawat isa sa amin ay mahalin ang mga tao na gumagawa sa amin ng kasamaan. At gayon din, sila po ay aming isama sa aming mga panalangin. Lord,
Dalangin din po namin na nawa ay patuloy naming maunawaan ang mga salita mo na aming napagbulay-bulayan ngayong hapon na ito. At tunay nga po na nawa sa bawat oras ay patuloy kami na maging mabuti sa mga tao na gumagawa sa amin ng hindi mabuti. Salamat po, Panginoon, at dalangin po namin ang patuloy na pagsama mo pa sa amin pong gagawin na arts and crafts. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, thank you po Teacher Melay sa inyong Bible lesson. So, nawa ang mga bata ay maraming natutunan. So, kids, marami ba kayong natutunan? Very good. So, ngayon naman, tayo ay dadako na sa ating arts and craft. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga materials na gagamitin natin. So, kids, maghanda po tayo sa ating paggagawa ng arts and crafts. So, maging maingat kapag gamit ng gunting at iba pang arts materials para maging maayos po ang ating gagawin. Okay? Thank you, kids! Okay, so let's start sa ating arts and crafts. So ito ang materials, color paper, scissors, pen or marker, and yarn. So gagawa tayo ng heart garland kasi ang ating pinag-aralan is about goodness and kindness sa ating kapwa. So nagsisimbolize ng heart, kung paano din naging forgiving ang tao sa katulad ni Paul na gumagawa ng masama sa mga Christians. So, any color will do. So, available ko is color blue, no heart. Pero kung may red, pwede din naman kulayan. Yan. So, nag-cut tayo ng heart shapes. So, kuno lang tayo sa heart. Kaya naman, cut na lang tayo ulit ng smaller heart. So, any size ng hearts ay pwede nating gupitin. So, kung maraming hearts, okay din. Pero dahil by group siya gagawin, so maraming mga bata, so tigit-tigit isang heart lang sila, tsaka tayo gagawa ng garland. Yan. So, nakabuo tayo ng 6 hearts. And, ngayon naman, butasan natin siya. So, yung iba, pwedeng gumamit ng puncher. Ngayon, mano-mano lang tayo. So, gamit tayo ng scissor para mabutasan natin siya. And mamaya, ay malagyan natin siya ng yarn. Ingat po sa paggamit ng gunting. Okay, so, ilagay natin tong yarn. Yan. So, isuot lang natin siya sa butas para mapagsama-sama natin yung mga hearts. Okay. So, pwede natin isabit itong garland na to. Kung may mga Christmas tree sa bahay, pwede din natin ilagay itong garland na to. Okay, so natapos na natin ang garland. So napagdikit-dikit na natin yung hearts. So, ayusin lang natin. Ayan. So, pwedeng patayo naman yung garlands. Pwede din namang
pahiga. So, ngayon naman ay magsulat tayo. Pwede tayo maglagay dito ng mga magagandang words about kay Jesus. Diba? So, nilagay ko dito is yung katangian ni Jesus bilang siya ay gracious, siya ay just. Yan. So, God is love. At marami pang iba. So, pwede natin ilagay dito ang mga katangian ni Jesus o yung mga fruit ng Holy Spirit na nasa mga mananampalataya. So, yun. So, kahit ano, pwede natin sulat dyan. Pwede natin lagyan ng designs pa ang hearts na ito. At pwede natin siyang isabit sa Christmas tree o sa bahay natin. Yay! Thank you kids for joining sa ating arts and crafts. Yan. So, dito po nagtatapos ang ating Kids Online Worship Service. So, sana marami kayong natutunan at naging masaya kayo sa ating naging arts and crafts. So, mag-ingat tayo sa buong linggo na lilipas at galingan natin sa ating pag-aaral. God bless! Bye-bye! See you again on December 21. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.